Pag-aralan muna natin yung mga difficulties in prayer. Number 1, with questions, prayer, at ano yung halaga ng pagdadasal. Bakit kailangan ko magdasal? Meron naman akong trabaho, kaya ko naman i-provide ang kailangan ng anak ko. So, ganun kasi tayo, di ba mga kapatid? What's going on? Okay. Okay mga kapatid. Kasi normal na sa ating mga tao, madunong tayo, di ba? We think of ourselves is, we are greater than God. Simula pa man noon, ang tao talaga nagdudunong-dunungan na talaga tayo. Ayaw natin sumunod sa Panginoon. Ginagawa natin yung ating sariling kaparaanan. Kaya hindi natin pinaniniwalaan ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Hindi natin ito binibigyan ng halaga at madalas sa sarili lang natin kalakasan ng ating pinagmamalaki. At higit sa lahat, hindi natin talaga nauunawaan ang kapangyarihan ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Kasi mangmang pa nga tayo. So, we were in this position mga kapatid. Aminin. Sinong hindi ganito noon? Lahat tayo mga kapatid, yes. Pero salamat sa Panginoon kasi the more we know the Word of God, the more tayo ngayon, oops, Lord, patawad. Oops. Dati tayo, ganon. Pero ngayong natutunan sa Panginoon, Panginoon, hanggang lumuhod ka na, di ba? Yes. So, ganon ang nagagawa ng salita ng Panginoon. Kung dahil tayo laging, ganon tayo, kung makaasta tayo, pero habang naririnig ka sa salita ng Panginoon, Lord, ako yung Panginoon, ako yun, hanggang sa mamaya, Lord, patawarin mo ako, di ba? Ang sarap malaman ng katotohanan, mga kapatid. Kaya ang tunay na anak ng Diyos ay marunong na yan, lumuhod. Okay, so, mayaman ka, doctor ka, engineer ka, o kilala kang sino ka man sa inyong lugar, ay naku mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, we are all nothing. Amen? Kaya, ngayon, bilang naging anak na, we believe that when we pray, it makes a difference, mga kapatid, na, di ba? So, alam na natin na ang prayer ay hindi ito utos ng tao, kundi ito ay utos ng Diyos. Ito ay prinsipyo ng tao at hindi natin ito prinsipyo. Dahil sabi nga, my plans is not your plans, my ways is not your ways. So, ngayon, alam na natin lagi ang sarili natin, lagi natin inahalin tulad, oh, Panginoon, based on your words, o tama ka, Panginoon, hindi nga ito ang kalooban mo. So mga kapatid, hindi tayo titigil din kasi when God promised, He will fulfill it. Di ba mga kapatid? Kaya tayo na nanalangin na ngayon. And we always value the prayer. It is very important as a Christian. Kasi di ba sabi ko nga, this is the backbone of a Christian. Di ba mga kapatid? Kung ang physical na katauhan natin, kailangan to ng mga gulay, ng mga pagkaing malulusog, ang spiritual natin, para din to ay laging nakatayo, matatag, panalangin is mahalaga, bukod sa salita ng Panginoon. Kasi when we pray, there's power, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So this is our Christian belief now when God called us to be His children. Second difficulty, mga kapatid, because we fail to ask. Hindi naman talaga ikaw humingi, anak. Hindi ka naman humingi sa akin ang kailangan mo. So ito yun mga kapatid, we fail to ask because we did not pray. We did not develop the proper technique of prayer and we don't understand the value. Kaya hindi tayo humihingi. Di ba mga kapatid? Amen. So these are the reasons of the failure to ask. Next is, para ma-overcome natin ito mga kapatid, itong difficulties, para ma-overcome natin to is ano dyan ang sabi? We have to simply pray and pray positively. Ask for the things, pray for victory, and pray for souls. Yung ating asawa, anak, kamag-anak, yun ay papanalangin natin. Remember, we are God's children. Halika nga anak, anong kailangan mo? So, pag tinatawag ka, nararamdaman mo ang presensya ng lumapit tayo, anong kailangan mo anak? Magsalita na tayo sa ating Panginoon. Huwag na tayong mahiya mga kapatid kasi we are invited by God to pray, to talk to Him. So, mapalad tayo kasi ang tumatawag sa atin ay Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos.
So, hindi simple ang ating tatay na tumatawag sa atin. Siya rin ang naglalang sa atin. And of course, we should ask boldly and earnestly, but never pray negative. Huwag kang magda-doubt. Sana, huwag ganun. Lord, pangako mo to. You are the God who will provide. So, ba't ganun? We are given the power and the authority to be a binder, di ba? So, gamitin natin yung kapangyarihan na yun, mga kapatid. Ang sabi nga sa Matthew 7:7, ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. Di ba? Amen. Ang nanay at tatay, pag humingi ang anak, hindi naman yun magsasabi ng hindi pwede. Hindi lang pwede kapag alam niya ikakapahamak sa anak niya. Pero kapag alam niyang para sa kagaganda, tibay niya, ibibigay yon, mga kapatid. So, ganun ang ating father, mga kapatid. Pangatlong difficulties, laziness. This is because we are lazy by nature, ang ating physical na katawan. Bakit may naghihirap na tao? Kasi tamad. Ayaw magluto, kaya wala siyang kakainin. Ayaw maglinis, kaya marumi ang kapaligiran. Ayaw magtrabaho kasi namimili siya. Ang gusto niya yung madaling trabaho. So because we are lazy, mga kapatid, yun ang nature ng ating katawan. Kasi itong katawan na itong gusto lang ito paliguan, pagandahin mo lang ito, patulugin mo to. Yun ang gusto ng katawan natin. By nature, physically we are lazy. So, kaya kailangan natin yung spiritual na mga bagay para itong maghihila sa atin na gawin ang mga bagay-bagay na ayon sa ating Panginoon. Sabi sa Proverbs 10:4, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. I do believe merong galing sa mahirap pero ngayon pinagpala ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Praise the Lord. So wag na tayong tatamad-tamad. Nagiging lazy din because of temptation and sin. Kapag ang isang tao ay may ginagawang kasalanan at ito ay madali siyang matempt ni Satan, talagang tatamarin kang gawin ang tama. Kasi ito yung, mga kapatid, sabi nga sa Mark 14:38, watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. So, totoo yan, mga kapatid. Kaya palakasin natin ang spiritual nating buhay. And we should receive the gift of the Holy Spirit. Kasi kahit matanda ka na, kahit bata, pag ang spirito sa iyo ay malakas, di ba, Nay? Lumalakas din tayo. Kaya we ignore what this physical body nararamdaman kasi we are inspired by the Word of God. Yun yun, mga kapatid. Salita niya at saka ang panalangin magpapalakas sa atin. Para tayo tatamad-tamad. Alam ko, walang anak ng Diyos na tamad. Amen. Amen? Kung tatamad-tamad tayo, ay kailangan gising. Gising, mga kapatid. Magpuri tayo sa ating Panginoon. Amen. Laziness because kapag pagod din ang ating physical na katawan, kaya huwag din natin, mga kapatid, overwork. We should take care of our physical body then, ibalanse. May oras ng trabaho, may oras ng pahinga. There's time for everything, mga kapatid. Amen? So, para di tayo magkasakit. Dahil ang sabi nga dyan, katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. Siyempre, pag gutom ang katawan, gutom din ang kaluluwa, ay talagang tamad talaga. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit maraming tamad, si Juan tamad. Kasi, lalo kapag walang alam sa tanang Panginoon, the more, no wonder. So, God made us understand kung bakit ang tao ay tamad. It is written in the Word of God, mga kapatid. Amen? Number 4 is a shallow praying. Nananalangin tayo ng mababaw lang. Sabi nga dyan, I don't care. Prayer will not go anywhere. Walang may dudulot yan sa akin. Minsan ganun tayo, manalangin, wala tayong tiwala sa Diyos. So, nobody cares, nobody loves me. Minsan may mga taong ganun, di ba? Who cares? But God cares, mga kapatid. Amen. Alam ko, maybe some of us, we have this expression before, I don't care, nobody cares. Di ba? Mga medyo tumataas ang kilay, I don't care kung ano sasabihin mo. I don't care kung ganito ako. Walang ano tawag dyan? Walang
Ano yun? Walang pakialaman, tsaka merong isang words, walang basagan ng trip. Di ba naririnig natin yan? I don't care. It's not your own business. Mga ganun ba? So, ganun din yan sa panalangin, mga kapatid. We think like that, but always remember God cares for us. Dahil tandaan natin, mga kapatid, Psalms 142 verse 4, ang sabi diyan, tumingin ka sa aking kanan. At tingnan mo, sapagkat walang tao na makakakilala sa akin. Kanlungan ay kulang ako, walang taong lumilingap sa aking kaluluwa. Yan ang sabi ni David. Alam niyo, mga kapatid, if we look at our neighbor and the people around us, they don't care about us kasi they have also their own circumstances of life. Meron din silang pinagdadaanan, kaya paano sila makakapag-care sa atin? Tayo din may kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan. But the good thing, now we know that there is God who cares for us. Kasi sabi nga ng Panginoon, cast all your cares upon me, for I cares for you. Di ba, mga kapatid? So alam nyo, ito yung gusto ng Diyos pabuhin natin sa ating sarili. So we should always remember that. Okay. Ito na tayo, mga kapatid. Why we pray? Because alam natin, we have a God who cares for us. Di ba, mga kapatid? We pray not because we know that God will hear us when we pray sincerely and earnestly, mga kapatid. Amen? At meron pang panglima na nagpapahirap sa atin. We are relying always on our feelings, emotions. People, we are moody. Pabago-bago ang ating emotion ngayon. Galit ka, mamaya masaya ka, mamaya naiinis ka. Iba-iba ang ating nararamdaman. So, galit ako, hindi ako mananalangin. Hindi sinagot ng Panginoon yung gusto ko. Ayoko nga manalangin. Ito lumapit. Nangako siya sa akin, hindi sa akin. Dahil sa emotion natin, mga kapatid, we should not rely on our emotion kasi unstable itong heart natin ito. Deceitful itong pusong ito, mga kapatid. Kaya huwag tayong magre-rely sa ating nararamdaman. Okay? Sabi nga dyan, we should not pray based on our emotion, but we should pray in our mind. Remember 1 Corinthians 14:15 about what is love. Love is patient. Love never envy. Love cover a multitude of wrong, mga kapatid. Love is patient. Basahin niyo, napakagandang i-meditate ang 1 Corinthians 14:15, mga kapatid. Pray even if you not feel like praying, mga kapatid. Persist in praying and never base on the ministry, mga kapatid, and prayer program in your feelings. Gawin natin itong lifestyle. Pray continually, mga kapatid. Dahil ang sabi sa Corinthians 14:15, well then, what shall I do? I will pray in the Spirit and I will also pray in words I understand. I will sing in the Spirit and I will also sing in words I understand. So, yung isip natin, di ba ito yung pinababago sa atin ng Panginoon? Amen. Yung what is honest, what is true, what is just, what is lovely, yun dapat ang pag-iisip natin. And that is also how we will pray to God kung ano yung ating pangangailangan. Clear. May sakit ka, Lord, pagalingin mo ang sakit ko. Ganun ang ating panalangin, mga kapatid. So, naiisip natin, hindi lang yung nararamdaman ng puso. Silent prayer. Ito rin ang nagpapahirap sa atin, kaya nahihirapan tayo. Bakit? Ang ating isip, we are so sensitive. Alam niyo, mga kapatid, sensitivity pala is a pride. Kasi I was like this also before. Nung napag-aralan ko pala itong mga ganito, oh Lord, patawarin mo kong being sensitive kasi ayaw mong nakakanig ng negative. Sensitive kasi ayaw mong nababash, mga ganon. Yung ayaw nating very sensitive o kaya mahiyain kang tao. So, o kaya, hindi, yung natutunan kasi natin ng pagdadasal, magdadasal, ang pagdasal, quiet lang ako, papasok ako sa sa simbahan, ganun lang ako. Ngayon, magsasalita na ako. Kailangan natin magsalita, hindi pwede yung silent prayer, kasi nakikipag-usap nga tayo sa Ama, di ba? Ikaw, Nay, nung kinakausap ka ba ni Avery, ano ba siya? Tahimik lang? Nagsalita siya, di ba? Oh, alam mo yung pangangailangan niya, nagsalita siya sa'yo, di ba? Nay, kailangan ko pang tuition. O, di binigyan mo siya. So, ganun din ang Diyos. Kahit alam ng Diyos, kailangan tayo magsalita. Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom kasi hindi ko naintindihan yung pinag-aaralan. Bigyan mo ako ng kaunawaan.
Hingiin natin yun sa Panginoon, mga kapatid. And before, hindi talaga natin alam ang tamang panalangin. Pero ngayon, alam na natin, di ba? So palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Praise the Lord. Silent prayer. Ang Panginoon gusto niya naririnig ang ating boses at siya ay naghihintay palagi sa kanyang mga anak. Yes. So praying aloud is one of the most important factors in prayer. At huwag tayong mahihiya. Huwag mo pansinin yung sa harap mo, sa katabi mo. Just talk to God. Kasi God will deal to us individually, mga kapatid. So express what we feel in our heart, kung anong nararamdaman natin. Dahil ang sabi nga dyan si Moses, mga kapatid, sa Exodus 33:11, and the Lord spoke unto Moses face to face as the man speaketh unto his friend. God is also our friend. Di ba sa kaibigan mo, bro, nainis ako nga araw na to. Di ba ganon? Alam mo, naiiyak ako kasi ganito. So, ganon din yung mga kapatid sa ating Diyos na buhay. Amen. He is also our friend. Di ba yung kantang, I'm a friend of God. Di ba? May kantang ganon. So, kasi we are also a friend of God. Not just as a daughter and sons, we are also a friend of God, mga kapatid. We can speak freely to God. Amen. Okay, mga kapatid. Failure to respond is the number 7 difficulties. Nanalangin ka, pero nung may nangungusap kayo sa iyo ng Panginoon sa salita niya, hindi mo pa rin pinapakinggan. So we fail to act upon the answer of our prayer. We fail to act upon God's spirits and leading, kaya nagiging komplikado ang ating buhay. Di ba, mga kapatid? So nanalangin ka, kung ano yung pinapanalangin natin, pero nagsasalita, anak, ito ang gawin mo kasi ito ang kalooban ko. Pero tayo, narinig natin yung salita ng Panginoon, pero ini-ignore natin. We still do our own way. Kaya, paano ka pagpapalain uli ng Panginoon kung sinagot ka na nga, hindi mo sinunod? So don't expect more. Yes. Kasi sa isa pa nga lang, binigyan ka ng kasagutan, hindi ka nag-response doon. Di ba, mga kapatid? So, facing reality and truth of God's will is one of the difficulty we all have in our life. Kapag sabi ng Panginoon, do not be equally yoked with unbeliever. Kung may mga single, Panginoon, sharingan ko na lang siya. Sabi nga ng Panginoon, kailangan makipagrelasyon tayo sa mananampalataya. Kasi, lalo't facing marriage, we will face a lot of troubles, mga kapatid. So, kung magkaiba kayo ng pananampalataya, doon pa lang sa faith, matinding problema na yon. So, doon pa lang, pag hindi mo sinunod, kaya pag nag-asawa ka na hindi mananampalataya, expect. We don't know. It could be good, it could be bad, mga kapatid. So, para lalo tayong pagpalain, sumunod tayo sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Remember, God's answer is always the best. And it's always for our favor. So, never, wag nating pagdudahan o wag tayong matakot na mag-respond sa salita ng ating Panginoon kasi it's always for us, mga kapatid. Nung kami niya ni Brother George, kami yung single pa, ang prayer ko nun sa Panginoon nung kami ng dalawa, syempre nakikilala ko na siya. Ang prayer ko sa Panginoon nun, Panginoon, tanggalin mo yung nararamdaman ko. Yun ang prayer ko, mga kapatid. Kung hindi mo siya kalooban, tanggalin mo yung nararamdaman ko, yun ang prayer ko sa Panginoon. Hindi niya yun alam. Pero habang pinagpipray ko lalo, yung gano'n, iba naman ang binibigay sa akin ng Panginoon ng direction. Kapag sinasabi ko, Panginoon, bigyan mo na ako ng lakas, sasabihin ko na sa kanyang break na kami. Ang araw naman na yun, mga kapatid, iibahin naman ng Panginoon ang mood ng, yung iibahin naman niya yung senaryo ng buhay namin na napakabait ng aking boyfriend noon, napakaamo. So talaga yung puso ko na gusto nang bumitaw, ay hindi talaga kalooban ng Panginoon. Kasi yung kalooban niya ng Panginoon, tatanggalin niya yung nararamdaman ko. Ganon, mga kapatid. So, tapos, naku mga kapatid, ganon. Kaya pag manalangin kayo, ganon. Lord, kung kalooban mo, tanggalin mo yung nararamdaman ko, yung desire ko, dapat ganon ang panalangin natin. Hindi yung, Lord, yan ang gusto ko. Ay, para mong yung braso ng Diyos, Lord, ito gusto ko, itong gusto ko, itong gusto ko. Sabi ng Diyos, anak, hindi iyan. So mga kapatid, matuto tayong, Lord, let your will be done, not my will. So ito yung difficulties natin, mga kapatid. Amen? So, may 7 difficulties, meron ding 7 hadlang. Kaya nagkakaproblema sa panalangin.
Number one, wrong motives. Pag ang panalangin natin ay iba ang motibo na hindi ayon sa salita ng Panginoon, don't expect. Sasagutin niya ng Diyos na lang. Sabi nga dyan sa James 4:3, Ye ask and receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. So alam ng Diyos kung gagamitin mo ang prayer mo para sa kapurihan niya, para sa iyong kabutihan, o para lang sa ikakapahamak natin. Okay mga kapatid? Wrong motives is one hindrance in prayer. So kailangan sa ating panalangin, it should be within the Bible guidelines mga kapatid. Pure. Kasi alam natin niya na kapag tama ang panalangin mo, Panginoon, pagpalain mo ako dahil yung anak ko nangangailangan mag-aaral siya, yun ay pure. Pero kung panalangin mo, Lord, pagyamanin mo ako kasi yung pinsan ko, minamaliit kami, para pakita ko rin sa kanilang, ang Diyos ko ay pinagpapala ako ng ganun. So parang iba yung motibo mo. So hindi yun mga kapatid, hindi yun pure. Hindi yun tanggap sa Panginoon. Okay? Sin in our hearts. Di ba sabi nga sa pag-aaral natin, hindi titinggin ng Diyos ang ating panalangin kung meron tayong kasalanan pa sa ating puso. Sabi nga sa Psalms 66:18, If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Will not hear me dahil matigas ang ulo natin. Meron tayong kasalanan na hindi natin hinihingi ng tawad. Pero pag ang Diyos ay lumapit tayo sa Kanya at humingi tayo ng tawad, mahabagin ang Diyos. Pag alam niya nagsisisi talaga tayo at we recognize our mistakes, God will forgive us mga kapatid. So hindrance ang kasalanan. Sabi nga dyan sa 2 Chronicles 7:14 sa atin lahat, If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Saka itong favorite verse natin, itong 1 John 1:9, nakatangkop to sa ating mga anak ng Diyos. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So, madali magkatawad ang Diyos kapag humingi tayo ng tawad mga kapatid. Amen? Amen. Sin in our heart separates and hinders our prayers. Kaya kailangan tayong maging totoo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, sabihin lang natin, Panginoon, nagsinungaling ako. Panginoon, nagnakaw ako. Panginoon, sabihin natin yung totoo. Huwag tayong mahiya. Kasi when we acknowledge, when we express it in words, pag-amin kasi na sign of humility yon. Kapag hindi ka nagsasalita, alam nyo sometimes, because of pride, ayaw natin sabihin. Why not just say, Sweetheart, tinamad ako, hindi ako nagluto. Tinamad talaga ako. Patawarin mo ako. Yung mga ganon, di ba? Dumating yung asawa pagod, gutom, tas yung babae or lalaki hindi nagluto. Kaya nagalit. So those are, kaya nag-away. Mga ganun simpleng So ganun din mga kapatid sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako, hindi ako nakapanalangin. Lord, napagod kasi ako. Lord, natemp ako. Kasi nanood ako ng mga hindi maganda. Humingi ka ng tawad. Hingi lang ng tawad sa Panginoon. Idols in our lives. Nung una mga kapatid, akala kong idols, yun lang mga rebulto, yung mga engraved even images, akala ko yun lang yung noon ang alam ko. Idols in our lives, mga kapatid, sabi nga dyan, marami tayong idols sa ating puso. Son of man, these men have set up their idols in their heart and put the stumbling block of their iniquity before their face. Should I be inquired of at all by them? Alam niyo mga kapatid, sa Lumang Tipan, di ba may mga napag-aralan tayo dyan, tatayo sila ng golden image para sambahin, kung anong mga ginagawa ng tao para hindi na ang Diyos ang sambahin. Sa ating kinamulatang pananampalataya, marami tayong Diyos-Diyoso na sinasamba. So those are one, mga kapatid. And then, idols in our lives, mga kapatid, anything that we place ahead of God, whether people or anything, or possession or position, meron tayo mga kapatid, na doon na natin naubos yung oras, yung lakas natin, yung ating focus,
those are considered idols of our life. Kung ating asawa, siya na lang ang sinusunod natin sa lahat ng oras, kahit yan ay nagiging hindrances sa ating panalangin o sa ating pagsunod sa salita ng Panginoon, it is considered idols, mga kapatid. Okay, we can ask wisdom from God na paano natin i-handle yung mga bagay na iyon, mga kapatid. So, idols are hindrances to our prayer. Pero kung i-share mo ang kabutihan ng Panginoon, salita ng Panginoon, bahala ang Diyos magpaunawa dyan. Sige, asawa ko, ikaw muna magsimba kasi yan ang pananampalataya mo. Later on, as you makikita yan na faithful ka, ipuin din yun ng Diyos. Sama na nga ako sa iyo kasi dati lasinggero ka, babaero ka, ngayon hindi na. Discoverin ko nga rin kaya pagpunta dyan sa gawain na pinupuntan, bakit kaya yung asawa ko nagbago? Mga ganong mga ways na kaparaanan. God can always make a way if we put God first, mga kapatid. The key is Matthew 6:33. Seek ye first. Unahin lagi ang Panginoon. Amen. Okay? So, unforgiving spirit, mga kapatid. Yan ang kasalanan na walang kapatawaran. Kapag hindi tayo marunong magpatawad, mga kapatid. Dahil ang sabi dyan, forgive if you have owed against any. Mga patawad kayo kung meron kayong anumang laban sa kanino man. So, para tayo mapakinggan ng ating Panginoon. Amen? Mapatawad din ang ating kasalanan. Okay. So, it is one of the complete prayer. Clock, mga kapatid, yung forgiveness. Anong number nga yung forgiveness na yan? Number 2. Uy, kabisado nila. Ano nga yung una? Praise. Anong pangalawa? Forgiveness. Pangatlo? Confession. Perfect. Praise the Lord. So never allow a slightest root of bitterness in our heart, mga kapatid. Lack of generosity. Pag hindi pala tayo mapagbigay, matulungin. Sabi nga sa Proverbs 21:13, whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard. Aray ko. Alam niyo, mga kapatid, nung nabasa ko to, Lord, kahit pala sa ganun, kaya pala, now, God made me understand, di ba yung mga tao dito, maano sila, generous. Yes. So tayo din pala, mga kapatid, biblically, kailangan din pala tayo maging generous. Amen. So kasi magpapalain tayo ng Panginoon. Maliit man yan o malaki, pag mula sa puso, yung pag binibigyan ka ng Panginoon ng burden, ng conviction, share the blessings. Amen. In any way, pagpapalain tayo ng Panginoon. And I really thank God also kasi kapag binibigyan ako ng Panginoon ng burden, my husband understand me to share the blessings sa aking mga kamag-anak rin sa mga pamangkin ko. Kaya, ang asawa ko pinagpapala ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. This is another eye-opener to sa atin lahat, mga kapatid. So, now, we understand fully why people become generous. I guess these words are hidden in their heart, mga kapatid. So, nawa ay ilagay din natin sa puso natin, mga kapatid. Amen? Amen. Lack of generosity because God loves a person with a spirit of generosity. A generous person is the one who represents willingness to share and to even to be inconvenienced for the sake of helping others, especially if it is also for the work of the Lord. Mga kapatid, yung mayroon kang burden sa church, may kapatiran na kailangan, you can share also the blessings. That is also a way of being generous, mga kapatid. Amen? So, mistreatment of family or disharmony in the home. Alam niyo, mga kapatid, nung una ko itong pinag-aralan, ako man din ay umaaray. Siyempre, we are in process pa nga lahat, di ba? Yes. So, dumadaan din yung ating mga moods. Lalo tayong mga babae, pag sa monthly, meron tayong nagsiswing yung moods natin. Yes. Kaya minsan, inaaway natin yung asawa natin, o kaya sa mga wala pang asawa, madali tayong mag-init ng ulo. Kaya napapasigaw o nagagalit tayo, o ano man ang mga dahilan. Sabi nga dyan, isa rin pala yan sa hindrance sa prayer, mga kapatid. Kaya, ingat-ingat din. Paalala to ng Panginoon sa atin para hindi makahadlang sa ating panalangin. So, the guilt that is associated with the mistreatment of one's family, talagang nagpapahirap din yan sa atin, mga kapatid. Kaya kailangan natin kindness, charity, or love should be expressed always in the
within the family members, mga kapatid. Kaya love, love, love din pag may time. Kailangan love lagi. Express our love kasi love is a sacrifice, mga kapatid. So, constantly work on our relationship with the family. Treat them right and with love, and God will honor us for this, mga kapatid. Amen? So, mahalin natin ang ating asawa, anak, and believe, the last hindrances. Matthew 9:29, then touch he their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. Siyempre, kailangan tayong maniwala, mga kapatid. Kaya tayo nanalangin kasi may tiwala tayo sa Panginoon. Kung wala kang paniniwala, what's the point of prayer? Yes. So, reminders, once we call upon the name of the Lord, we must believe. Kasi it's a waste of time panalangin kung hindi ka niniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Unbelief is death, which complicate and hinders our prayer. So, belief is one of the important ingredients in our prayer. So, when we pray, believe, and God will answer our prayer, mga kapatid. Amen. Unbelief, yung hindi ka maniwala sa Diyos. So, these are the 7 hindrances. Okay, mga kapatid? I'm sure tayo ay lahat na pinagdaanan natin to. Kaya very practical yung mga hindrances. For sure, makakasagot kayo sa tanong. Okay? Kasi tayo to eh. Okay, napag-aralan natin yung problema sa hindrances, yung difficulties at saka yung hindrances. Mga kapatid, ito yung 12, di ba? Yung 14, lahat, yung problems in prayer. Okay, conclusion na tayo mga kapatid. Prayer is a two-way communication with God. Tinuruan tayo ng sistema, anytime, anywhere, and with objectives. And the only way to learn prayer is to pray. And the greatest thing we can do is to pray for man. Anyone can do for God. Yung ministry ng Diyos is to pray. The greatest people on earth are those who pray. Hindi yung mga known, mga politician, mga artista, hindi sila ang greatest people, ang nananalangin. Kaya pag nanalangin ka, you are the greatest man on earth, mga kapatid. Okay, dahil ang sabi nga sa Luke 11:2, sabi dyan, and he said unto them, when you pray, sabi dyan ng Panginoong Yesus sa mga disipulo, our prayer which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as in heaven, so in earth. So merong 3 greatest things, 3 requests dyan mga kapatid. Ang sabi dyan, when we pray to our Father, it requires faith. Okay? Pag sinabi dyan to pray your kingdom come, it means it requires our hope. Meron tayong pag-asa sa ating Diyos na buhay, sa ating pagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang mga pangako. And to pray your will be done requires our love. Sabi nga, when you love God, you will obey His commandment. So that is the way for thy will be done, yung kalooban ng Panginoon ay maganap sa buhay natin if we obey. Okay mga kapatid? Thank you for listening.